The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. Jesus said, "My sheep hear my voice. I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they shall never perish. No one can take them out of my hand. My Father, who has given them to me, is greater than all, and no one can take them out of the Father's hand. The Father and I are one." Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Today we are celebrating Mother's Day, Good Shepherd Sunday, Vocation Sunday, and second Sunday of the month we pray for couples celebrating their wedding anniversary for the month. If you don't mind, may I ask a raise of hands, sino yung mga tatay dito? Mga tatay. Ano pa? Tatay. Para namang hiyang-hiya kayong tatay kayo. Sino po mga tatay? Pakitaas ang kamay. Ano po? Okay. Salamat po, salamat po. Kaya ko po pinataas ang kamay ninyo kasi gusto ko lang pong maintindihan. I want you to understand this. That you can never be a father without a mother giving birth to your children. Hello? I hope naintindihan niyo yun. You can only be a father if there's a mother who will give birth to your children. Unless ikaw yung nanganganak, di pa ba? No? Pero wala pa namang tatay na nanganganak. The role of a mother is very important. Without mothers, no fathers. Without mothers, we don't have good shepherd. The good shepherd is Jesus, and he has to be born of a woman to be human. Kahit ang Diyos, nangailangan ng ina para maging tao. Mahalaga yon. Kaya si Saint Joseph, poster father lang. Hindi talaga siya ang tatay. So, kung walang nanay, walang good shepherd, walang bokasyon, wala kang mapapangasawa. Di po ba? Kung wala kang mother-in-law, wala kang misis. Mahalaga po yun. Kung wala kang mother-in-law, wala kang mister. Kaya, kahit ayaw mo yung mother-in-law mo, tanggapin mo. Kasi, kaya ka merong asawa dahil meron ka mother-in-law. We have friends because they have mothers. And we have brothers and sisters because we have mothers. But most of the time, we take for granted our mothers. The world has to accept this, that the world will be dictated by mothers. The moment women decided not to give birth, then that's the end of humanity. Minsan ko lang sinabi ito dahil may mga babaeng gustong magkaanak pero ayaw magbuntis. Kaya kung ano-anong eksperimento ang ginagawa. Kukunin ang similya, gustong ilagay
sa sinapupunan ng baka o kaya ng kabayo. Ano po? Alam po ninyo, kahit matangos ang ilong ninyo, maputi kayo, matipuno kayo, pogi kayo, maganda kayo, pero hindi kayo galing sa sinapupunan ng isang ina, hindi kayo pwedeng ituring na tao. Dapat maliwanag yun, di pa ba? Anak? Kasi kung ikaw ay galing sa sinapupunan ng baka, ang tawag sa iyo ay anak ng baka. Di pa ba? Ano? Anak ng kabayo. Ano? Mas pangit naman kung anak ng baboy. Di pa ba? Ano? My dear friends, my brothers and sisters, Mother's Day is not supposed to be once a year. It's supposed to be every day. Every day. Before we were born, we were loved. Hindi ka pa nakikita ng iyong ina, minahal ka na. Pinagtiisan ka na. Nagdusa na ang nanay mo sa iyo. Hindi po ba, anak? Wala. Sa tanggapin natin yon. Hindi nagreklamo ang nanay sa 9 na buwan na ang bigat-bigat mo, bababa kita sandali. Hindi po ba, anak? Hindi. We are loved by our mothers. Kaya lang, kaya daw umiyak ang bata paglabas sa sinapupunan ng kanyang ina ay ano? Nang makita niya kanyang ina, agad ang tanong niya, bakit siya ang nanay ko? Wow! Bakit siya ang nanay ko? Ay, gano'n din naman ang nanay, nakita ko. Oh, ba't ito? Di po ba? Ano? Ang hindi ko makalimutan, na naghihingalo na si Mrs. At sabi ni Mister, total, papanaw ko na. Meron lang ako isang bagay na gustong malaman. At sana alam mo na pinatawad na kita bago mo pa aminin. Sabi ni Mrs., ano yun, darling? Sabihin mo sa akin, sa 3 anak natin, yung bunso, anak mo yan sa labas. Sabi ng babae, bakit naman? Ang pangit eh. Ang pangit. Bakit naman kumuha ka pa ng pangit? Umiyak ang babae, sabi niya, patawarin mo ako. Total, tayo naman ay maghihiwalay na. Aaminin ko na sa iyo, yung bunso lang ang anak mo. Di ba? Mahirap yung nilait mo, ilang palang anak mo, di ba ba na? Mga minamahal na mga kapatid, walang nakakapamili ng anak, walang nakakapamili ng magulang. That's why that is the only law with a promise. We have a good shepherd. But who is the first shepherd? It's the mother. We learn about Jesus through our mothers. We learn about our faith through our mothers. And few days before, I have said this, that the most intimate relationship is the relationship between mother and child. Why? Because it is the relationship where the child literally eats the flesh of the mother and drink the blood of the mother. For 9 months, walang adobo dyan. Walang sisig dyan. Ang meron ka lang ay dugo at laman ng iyong ina. That's why Jesus has been inviting us to receive His body and blood because He wants that we have an intimate relationship with the shepherd.
And those who follow the shepherd in the second reading will enjoy eternal life, praising God in heaven. But the first reading reminds us of what? That not all who follow the Good Shepherd will be accepted in this world. Kaya pag ikaw ay hindi nakaproblema, nagkaroon ng problema sa iyong pananampalataya, baka hindi tunay ang iyong pananampalataya. Minsan may nagsabi, alam mo, Father, nung sumunod ako kay Jesus, nawala ang mga problema ko. Agad-agad sinabi ko, sinong Jesus yan? Kasi nung sumunod ako kay Jesus, parang tinambakan ako ng problema. Baka magkaiba tayo na Jesus, di po ba? Ano? Sino yan? God never promised a rose garden. Today we are being invited to examine ourselves. Because if we fail to listen to the voice of our own mothers, it will be impossible for us to hear the voice of God. Nanay lang naman talaga ang nakakakilala sa anak. Sa mga Hudyo, I've learned this, only the mother can claim a son, not a father. In the Jewish community, only a mother can claim a son. Bakit? Sabi nga, laman ng aking laman, dugo ng aking dugo. Nanay lang ang makapagsasabi nun. At ang aking paboritong kwento palagi dyan, yung aking kaklaseng pare na hinanap ang nanay niya sa isang isla sa Bicol, na kung saan dumating siya sa kubo, ni hindi siya tinanong ng matanda, sino ka? Ang sabi lang ng ina, ng babae, pasok ka, kain ka. Binigyan siya ng bagong sinaing na kanin, ang ulam ay bagoong, ginamos. Ano po? At habang kumakain siya, hindi rin siya nagtanong kung siya ang nanay niya. Sapagkat alam niya, yun ang nanay niya. May kutob. At habang kumakain na ganyan, tinanong siya ng nanay, narito ka ba para tanungin ako, bakit kita pinamigay? Ibig sabihin, alam na kagad ng babae. Kaya, naghalo ang alat ng luha at alat ng bagoong. Sabi niya, hindi ko na alam kung anong lasa dun. Ang tawag natin dun ay silakbo ng damdamin. Di ba? Alam ng nanay kung sino kanyang anak. Kahit gaano katigas ang ulo. At palagi ko rin itong kinukwento na kung saan dumalaw ang isang ina sa Manila City Jail, araw ng dalaw, dala-dala niya ang kanin at ulam. At nang dumating ang anak, galing sa selda, nang makita ng dalalang ng ina ay sardinas, kinuha niya ang lalagyan at isinabog sa mukha ng ina ang sardinas. Sabi lang sa akin ng in-charge ng chapel, huwag kang makikialam, brother. Baka magrambol. Pero, ang hirap nun. Dinalaw ka sa kulungan na ikaw naman ang may kasalanan. At pumasok ang lalaki sa loob na hindi kumain. At tinulungan ko matanda na damputin ang mga kanin na sumabog. Ano lang ang sinabi ng ina? Pasensya ka na, Totoy. Anak ko yan. Nanay lang ang nagsasabi ng ganon. No? Anak ko yan. Kahit gaano kapangit ang anak, sorry for the words. Kasi minsan sa jeep, meron isang batang gusgusin. Ha?
Natuyo na lang yung uhog dito. So, di ba? Kasi tulo na tulo yung sipon, natuyo na lang. Ano po? Ang dumi-dumi ng kamay. Nanininervyos ka, baka biglang humawak sa pantalon mo, di po ba? No? Ganon talaga sa jeep. Kaya, dahan-dahan, sabi ko sa driver, dahan-dahan lang, kuya, dahan-dahan lang, di po ba? No? At nung napansin ng nanay na tumulo na yung sipon na ganyan, sabi niya, oh, singa, singa. Tapos pinunasan. At sabi ng nanay, ang pogi ng anak ko. Sabi ko, nanay lang talaga ang nagsasabi na. Ano po? Nanay lang. My dear friends, my brothers and sisters, but how many among us live a life of gratitude? Ang nakikita lang ng maraming anak ay ang pagkukulang ng kanilang ina. Hello? Ang nakikita lang ng maraming anak ay ang pagkukulang ng kanilang ina. Pero hindi nakikita ng anak ang kanilang pagkukulang sa sariling ina. Paulit-ulit ito na merong inang 5 anak, ni minsan hindi nagreklamo ang magulang na ang hirap mag-alaga ng 5 anak. Ngayon, matagumpay na ang 5 anak. Ang 5 anak nagrereklamo ang hirap mag-alaga na matandang magulang. Bakit sa akin titira yan? Bakit sa akin yan? Bakit ako? My dear friends, my brothers and sisters, do not forget this. To honor our mother and father is the only law with a promise. Ang sino mang nagmamahal sa kanyang ina ay parang nag-iimpok na sa kanyang kinabukasan. Sa madalit sabi, walang anak na nagmahal sa ina na naghihirap. Walang anak. Yan ang sabi ng Diyos. Kaya kung ikaw ay naghihirap, itanong mo, kailan ako nagkulang ng pagmamahal sa aking ina? Ang utang na loob ay hindi nababayaran. Ang utang na loob ay tinatanaw. Without a mother, there will be no priest. And today, in our chat group, 2 priests, 1 lost a mother and 1 lost a father today. If you don't mind again, may ask all mothers to stand. Mga nanay po, and may I ask the rest of the community to stretch forth your hands towards them. If you are standing outside, ask your husband or your children to put their hands over your shoulder. Ama naming mapagmahal, idinudulog po namin sa iyo ang mga ina na naririto. Alam mo po ang kailang mga pinagdaanan at pinagdadaanan ngayon sa buhay. Nasaksihan mo ang kailang mga pagtawad, pagluha, kahinaan at kalakasan, mga kabiguan at tagumpay, ang mga iniwang pangarap para sa kanilang mga anak. Batid mo ang mga sakit, sama ng loob, pagkatakot, pagkagalit, dala ng pagkukulang ng kanilang mga anak. Idinudulog po namin sila sa inyo. Nawa po'y hipuin mo sila. Nawa po'y suklian mo ang kanilang mga pagsasakripisyo. Nawa po'y patuloy mo silang pagkalaban ng kalakasan, kalusugan. Kung meron man sa kanilang may karamdaman,
Nawa po'y pagkalaban mo sila ng kagalingan. Patuloy mo silang gabayan sa kanilang mga iniisip at ginagawa. Kung meron pa man silang pinagdadaan ng suliranin o problema, tuwangan mo sila, Panginoon. Alisin mo ang kanilang mga pagkatakot at pangamba. At ang mga nanay na nasa matatandang edad na, Panginoon, nawa po, dagdagan mo ang iyong kalinga para sa kanila. Batid mo ang kanilang mga pagkatakot, Panginoon. At sa mga ina na pumanaw na, nawa po ay maramdaman nila ang pasasalamat ng kanilang mga anak. Naway maramdaman nila ang paghingi ng tawad sa mga pagkukulang at kawalan ng paggalang. Batid mo po ang mga panalangin ng mga ina, Panginoon. Kayo na po ang magkaloob. Kung ano man ang makabubuti, makababanal para sa kanila. Nawa po sa tulong at panalangin mga banal, lalong-lalo na po ng mahal na Birhen, ganyan din ni San Jose, ang tapat niyang esposo, ang aming patron, Padre Pio na Petrocina. Pagpalain mo po lahat ng nanay. Narito ang mga kasama namin sa online, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Let us give our mothers a warm round of applause. Going back to what I've said, my dear friends, my brothers and sisters, all of us are here because we have mothers. Do not forget that. All of us are here because of our mothers. We have mothers. The life that was given to us is a gift to us. What we do with our life is hopefully our gift to our mothers. Pray for them. Yung po nagrereklamo ng pasaway ang kanilang mga magulang, matatanda na, huwag niyong kakalimutan na nung kayo ay maliliit, pasaway din kayo. Ano po? Baka gumaganti lang ang Diyos. Love your mothers. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God. Happy Mother's Day.